Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Henry Swan, shout out kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa makatuwid, nagsimulang maunawaan ni Xiao Tao kung bakit pinilit ni Ivory na sabihin na siya ay mamamatay. Sa kasong ito, sino man, kasama ang kanyang sarili, ay pipiliin na isakripisyo ang kanilang sarili kung sila ay nagmamalasakit sa Han Sanchen, dahil totoo na ang mga himala ay hindi maaaring likhain. Hindi na ito tinatawag na paghahambing ng puwersa, hindi mo man lang matatawag na crush. Ito ay maaaring sabihin ng direkta at tiyak, ang bagay na ito ay isang instant na pagpatay. Ni Katie Ting na pagkakataon, Ate Ivory, kaya mo ba akong isakripisyo? Sa totoo lang, hindi ako kasing halaga ni Kuya Sanchen gaya mo sa kanya, kung mawawala ka balang araw. Alam ni Xiao Tao na kahit gaano pa kahirap gawin ni Xiao Tao, imposibleng makuha ang puso ni Kuya Sanchen, hinding-hindi mapapalitan ni Xiao Tao ang posisyon mo sa tabi niya. Oo, kahit na hindi kasing lakas ni Xiao Tao si Ate Ivory, descendant pa rin siya ng Pango at napakalakas ng utilization value. So, if Xiao Tao can be sacrificed, then, magpalat tayo ng pwesto sa isa't isa, just treat it as Xiao Tao begging you, okay. Pagdating dito, hindi lang sinabi ni Xiao Tao, lumuhad lang siya on the spot at nanalangin na sana pumayag si Ivory sa kahilingang ito. Ang kanyang mga mata ay sinsero at puno ng sinseridad. Nakaramdam ng init ang puso ni Ivory, bagamat kitang-kita na ang Xiao Tao ay hindi maaaring mamatay sa kanyang lugar, ngunit ang kakayahan ni Xiao na magkaroon ng gayong puso ay talagang isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga tao sa mundo. Kaya, siya ay lubos na nasisiyahan. Naisip din nito si Ivory na kung wala siya sa hinaharap, ang Xiao Tao ang magiging pinakamahusay na tao na mag-aalaga ng Han Sanchen o kahit na Han na iyan para sa kanya. Si Ivory ay malumanay na tinulungan si Xiao Tao na tumayo, at pagkatapos ay ngumiti ng mahina, Xiao Tao, lubos akong nagpapasalamat na mayroon kang pusong ito, ngunit ang target ng kabilang partido ay ako, naiintindihan mo ba? Bakit? I put it harshly. Now, everyone in the world actually know one thing, that is, the Han Sanchen, I am the most important person in his life. Hindi ito para maliitin ka, dahil kahit ang anak natin na si Han na yan, sa tingin ko, ay hindi kasing halaga ko sa Han Sanchen, kaya, kung gustong kontrolin ng taong ito si Han Sanchen, ang pinakamagandang paraan ay syempre ang kontrolin ako. Tumanggo si Xiao Tao, wala talagang mali sa sinabi ni Ivory. Alam din niya na Ivory ang lahat para sa Han Sanchen. Habang hawak ang trump card ni Ivory, kailangang gawin ni Han Sanchen ang anumang ipagawa sa Han Sanchen. Parang may kumidnap kay Han Sanchen at pinagbantaan siya ng kahit ano. Kung ganon, mas kailangan ka ng kabilang partido, bakit ate sabi mo gusto mo nang mamatay? Ngumiti ng mahina si Ivory, naniniwala ako na madalas kang tumambay sa iyong kapatid na Sanchen, at dapat mong marinig ang mga salita ng iyong kapatid na Sanchen, tama. Si Xiao Tao ay tumingin kay Ivory na nalilito, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Maraming sinabi si Han Sanchen, ngunit kailangan mo munang ipaalala sa kanya ang pinakamahalagang pangungusap, matagal na niyang hindi alam ang tiyak na pangungusap. Ngumiti si Ivory, lahat ng bagay ay may dalawang panig. Mula sa kasalukuyang punto ng view, kung gusto mong kontrolin ang Han Sanchen, ang pagkontrol sa akin ay syempre ang pinakamahusay na pagpipilian, gayunpaman, naisip mo na ba na habang ang pamamaraang ito ay mukhang pinakamahusay, ito talaga ang pinakamasama? Sa madaling salita, kung gusto ng kabilang partido na gumamit ng Han Sanchen, dapat matiyak ang kaligtasan ng Ivory, na maaaring aktwal na kontra pagbabanta ng Ivory. Kung medyo hindi ka nasisiyahan, maaari kang magbanta na magpakamatay.
Kaya ano ang magagawa ng kabilang partido? Maaari lamang nilang piliin na kompromiso. Tulad ng alam nating lahat, sa maraming bagay, lalo na sa mga usapin ng prinsipyo, sa sandaling gumawa ka ng kaunting konsesyon, kadalasan ay mahirap isara ang puwang. Sa oras na iyon, ano ang gagawin mo? Wala kang pagpipilian kundi ang muling bumawi. Sa kasong ito, malalaman din ng kabilang partido ang krisis na ito, kaya ako ay magiging isang malaking pag-aalala. So, ano ang pinakamahusay na paraan upang maalis ito? Si Xiao Tao ay natigilan saglit, nag-isip ng hindi malay, at pagkatapos ay kailangang aminin ang katotohanan na mayroon lamang isang pinakamahusay na paraan. Ibig sabihin ay patayin si Ate Ivory, o sa madaling salita, palitan si Ate Ivory. Pagkatapos magsalita ni Xiao Tao, gulat na gulat siyang tumingin kay Ivory. Hindi siya makapaniwala na ito na ang huling resulta, ngunit kailangan niyang aminin na ito ang tanging at pinakamahusay na paraan. Kaya, kailangan kong mamatay, ngunit kailangan ko ring ibigay sa iyo si Han Sanchen sa totoong dahilan. Ang kanyang kamatayan ay hindi maiiwasan, at sa estilo ng paggawa ni Lu Roxen, tiyak na hahayaan niya ang kanyang sarili na mamatay. Siya ay lubos na kumpiyansa, at siya rin ay lubos na naniniwala na hanggat siya ay namatay, ang pinakamalaking pag-aalala ni Han Sanchen ay mawawala, lalo pa siyang kumbinsido na sa kanyang kakayahan at kagandahan, sandali na lang ay ibinaba na niya si Han Sanchen. Tulad ng sinabi niya sa sarili sa simula, magkakaproblema si Han Sanchen at mababaliw pa nga dahil sa pagkamatay nito, ngunit sa wakas ay ilang panahon lang iyon. Minsang lumabas si Han Sanchen, isa pa siyang normal na tao, at matalino din siyang tao. Sa oras na iyon, alam niya kung anong pagpipilian ang dapat niyang gawin. Alam din niya kung anong uri ng pagpili ang dapat niyang piliin. Tsaka related sa lason sa katawan niya, alam ni Ivory na may mga taong hindi niya kilala na mamamatay din. Sa makatuwid, dahil hindi maiiwasan ang kamatayan, nagpa siya si Ivory na mamatay ng mapayapa nang walang anumang pakikibaka o pagtutol. Siyempre, siguradong hindi si Ivory ang uri ng babae na basta-basta tinatanggap ang kanyang kapalaran. Hindi man niya kayang baguhin ang sarili niyang kapalaran, kailangan pa rin niyang mag-iwan ng magandang kinabukasan para kay Han Sanchen. Gusto ni Lu Roxen na palitan ang sarili at maging babae sa tabi ng Han Sanchen. Tapos, kahit mamatay siya, hindi niya hahayaang magtagumpay siya. Masyadong matalino at malupit ang babaeng iyon, kaya tiyak na delikado siya sa Han Sangqianlai. Gayunpaman, kung ang taong ito ay Xiao Tao, ang lahat ay ganap na naiiba. Mabait at maamo si Xiao Tao, alagaan man niya si Han Sanchen o Han Nayen, siguradong mapapagkatiwalaan at mapapanatag niya ang mga tao. Bukod pa rito, hindi mapapalibutan ng panganib ang Han Sanchen sa hinaharap. Kaya naman mayroon na ngayong ideya si Su Yingxia. Ngayon, alam mo na ang lahat ng dapat malaman, at alam mo na rin ang lahat ng dapat malaman, kung kaya mong talunin si Ate Ivory, dapat hindi mo lang itago ang sikreto na ito, kundi pati na rin ang pananagutan ni Ate Ivory ng maayos. Ban, pangalagaan mo ang 3,000 kapatid mo habang buhay. Sa harap ng tame time na pag-aalala ni Ivory, hindi alam ni Xiao Tao kung ano ang gagawin saglit. Mula sa kanyang pananaw, alam niyang naghihingalo na si Ivory at hindi niya mapigilan, malulungkot siya at sisisihin ang sarili, lalo na't kailangan niyang palitan si Ivory sa hinaharap. Gayunpaman, kung ikaw ay medyo makatuwiran, makikita mo na ang diskarte ni Ivory ay talagang walang problema. Ito ang pinakamagandang opsyon, ito lang ang opsyon. Kung siya ay Ivory, talagang gagawin niya ang parehong bagay. Sa makatuwid, emosyonal na hindi siya maaaring sumang-ayon sa Ivory, ngunit sa intelektual na paraan ay hindi rin siya makatanggi sa Ivory. Ate Ivory, naiintindihan ko lahat ng sinabi mo, at tutuparin ko ang pangako kong protektahan ang sikretong ito, gayunpaman, kung panoorin ka lang ng Xiao Tao na mamatay, hindi talaga magagawa ni Xiao Tao. Pwede mo ba akong bigyan ng oras para mag-isip tungkol dito? Pagkarinig nito, bahagyang sumimangot si Ivory, pagkatapos ay tinapik si Xiao Tao sa balikat at sinabing, sa totoo lang, alam ko rin na napakahirap para sa iyo na tanggapin ang maraming bagay ng sabay-sabay. Gayunpaman, wala talagang paraan sa paligid nito. We don't have much time. The enemy will attack yet Ian City soon. Kahit na ikaw at I exchange cultivation level, wala kang maraming oras para patatagin ang sarili mo.
Kaya kailangan nating magplano ng maaga at ipatupad ito. Umiling si Xiao Tao, ngunit, Ate Ivory, hindi ka pa umabot sa ganoong yugto, at hindi pa tayo nakakarating sa Bone-Burning City, kung napagpasyahan natin ito ng pribado ngayon. You and I have different cultivation levels, at natatakot akong mapansin din ito ni Kuya Sanchen. So, Xiao Tao means, okay lang ba kung hintayin natin na makarating tayo sa Burning Bone City para pag-usapan ang topic na ito? Ginamit ng Xiao Tao ang retreat para umaban, sinusubukang pahabain ang oras, hindi bababasa, ang mga mahihirap na bagay ay maaaring ihinto sa ngayon. She was really confused at hindi alam kung ano ang gagawin for a while, gusto niyang pag-isipan ito ng mas matagal. Mahiwagang ngumiti si Ivory. Han Sanchen is my husband. Of course alam ko ang personality at character niya at kung paano niya ginagawa ang mga bagay-bagay. From a certain level, syempre the best yung sinabi mo, kasi hindi naman talaga madali para sa kanya na hanapin yun. Gayunpaman, kung tayong dalawa ay magpapalitan ng pagtatanim, kakailanganin mo rin ng maraming oras upang maitayo ang pundasyon, kung ikaw ay gagawa ng desisyon sa oras na iyon, hindi ito magkakaroon ng malaking kahulugan. Nag-aalala si Ivory na sa oras na iyon, maaaring hindi lamang mapaunlad ni Xiao Tao ang kanyang sarili sa maikling panahon, ngunit maaari pa nga siyang tuluyang mapatay ng mga tao ng nasusunog na Bone City sa sandaling magtagumpay siya sa paglaki. Pagkatapos ng lahat, ito ang tunay na pinaghihigpitang lugar para sa mga demonyo, na may mga nakatagong dragon at nakayukong tigre na sunod-sunod na umuusbong. Nais ng Xiao Tao na maging ligtas, natural, mas ligtas siya kung mayroon siyang tiyak na pundasyon. Bagamat ang Yetian City ay nangangailangan ng suporta, ayon sa nakaraang plano ng Han Sanchen, ang kaaway ay mapipigilan hanggang sa puntong hindi na makapaglansad ng isang epektibong pangkalahatang pag-atake, o sila ay direktang makatiis sa lahat ng panggigipit at bombahin ang Yetian City. Para sa una, dahil walang epektibong pangkalahatang pag-atake, natural na hindi namin kailangan ng mas maraming tao na lumahok sa digmaang ito. Para sa huli, dahil ang kalaban ay umaatake ng buong lakas, naniniwala akong hindi na ito kasing simple ng isang bagay. Ni ikaw o ako ay wala talagang magagawa para tulungan si Han Sanchen, at kahit ang ganitong uri ng tulong ay maaaring baliwalain. Napaisip sandali si Xiao Tao at tumango, ang sinabi ni Ivory ay talagang napakamakatwiran. Total kahit sino pa silang dalawa, mga individual lang talaga sila, nahaharap sa ganitong sitwasyon ng matinding kaibahan, talagang kakaunti ang mga pagpipilian at tulong. Pagdating ng panahon, ano man ang sitwasyon, sa katunayan, hindi ako hahayaang lumaban si Han Sanchen. As for Xiao Tao, since you are his good sister, and he knows that you have no cultivation level, you will not be included in the war. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, imposible para sa Han Sanchen na matuklasan na ang aming mga antas ng paglilinang ay nagbago. Hindi nagtagumpay si Xiao Tao Jian kaya mas lalo siyang kinabahan at hindi mapalagay saglit, pagkatapos mag-isip tungkol dito, mabilis siyang nakaisip ng bagong dahilan at palusot, pero, kahit hindi tayo lumahok sa digmaan, sa kakayahan ni Kuya Sanchen, madarama pa rin natin ito ng casual, tumataas at bumababa ang antas ng paglilinang sa ating dalawa. Ngumiti si Ivory at tumango. Talagang nakakatakot ang kamalayan ni Han Sanchen, nakadepende ito sa ganap na mataas na lakas ni Han Sanchen at sa iba't ibang purong kapangyarihan sa kanyang katawan. Hanggat handa si Han Sanchen na madama ang antas ng paglilinang ng mga tao sa kanyang paligid, ang mga resulta na kanyang makukuha ay magiging tumpak. Kaya, kailangan nating pagsamahin ng malinaw ang mga linya. Pagdating ng panahon, palalakihin ko ang lawak ng mga pinsala ko sa sikat na tindahan. Although alam na niya ngayon na hindi masyadong seryoso ang injury ko, I can lie to him and tell him that in fact I have been seriously injured. I just don't want him to worry, so I keep hiding the injury. Kung gayon, ako ay kasalukuyang nasa yugto ng paggaling, at ang aking cultivation aura ay napakahina, kaya natural na may katuturan. Kung tungkol sa iyo, ang simpleng pagsasabi na ang antas ng iyong paglilinang ay tumaas kamakailan, posible na linlanggan ang iba, ngunit talagang imposibleng linlanggan ang iyong 3,000 kapatid. Napakalakas ni Han Sanchen, kaya niya kapag marami siyang nade detect, at maingat din siya, kaya siguradong hindi magtatagal ang ganitong klaseng pakulo sa harap ng Han Sanchen.
Dahil nararamdaman ni Ate Ivory na hindi niya kayang dayin si Kuya Sanchen, sa tingin ko hindi siya dapat magsinungaling kay Kuya Sanchen. Anyway, hindi talaga kayang magsinungaling si Xiao Tao. Hanggat nagsisinungaling siya, Xiao Tao may involuntarily betray herself through her expression. Oo, syempre hindi uobra ang nakahiga sa harap ni Han Sanchen, and that's the case for anyone, but Xiao Tao, you can do it. Bakit? Hindi talaga maintindihan ng Xiao Tao. Baguhan pa lang siya, kapag siya ay nagsisinungaling, kahit isang tanga ay makikita ito, hindi kaya makikita ni Kuya Sanchen. Ito ay malinaw na imposible. Sa makatuwid, ang Xiao Tao ay lubhang nalilito. Sa totoo lang, mayroon kang dalawang pagkakakilanlan na pipigil sa pagdududa ni Han Sanchen sa iyo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!